Yo! What's up guys? Welcome back to the channel. Welcome to another video. Hindi pala nakakabit yung mic jack natin. Ang dami-dami ko na sinabi pag alis natin ng bahay. Wala pala tayong mic. Wrong move. Samahan nyo ako sandali. May silipin lang tayo. Nagising ako sa nap tapos nakita ko yung message eh. Nakatulog ako, grabe. Siguro may mga 1 hour din yung nap ko. Kaya parang ang sarap eh. Parang ang lalim ng tulog ko. Tumawag kasi si Charlie, ang tropa natin na sa California. Nasa Japan sila ngayon. Ngayon ang kasama ko, drifting ko nung nag-aaral pa tayo. Tsaka yung early days of drifting natin, siya talaga yung kasama natin lagi pag kumakarera tayo. Eh nasa Japan siya. Ngayon daw, kailangan daw bimisita doon. Hindi nga sila nag-aabot ng wife ko kasi yung wife ko nandun lang din. I think 3-4 days ago lang nandun lang sila. Pero hindi sila nag-aabot. Na-miss lang daw niya yung mga days na nagkukotse-kotse pa raw kami. Kaya nag-aaya na bumalik daw kami sa Japan. Sabi niya kahit 5 araw lang kayang-kaya na yun. Tignan natin. Hindi ko pa rin naman nakita yung Japan. So parang alam yun, I do wanna see it as well, of course. Nandito na tayo. RT888. Sino yan? Let's check out what's happening. Nandito yung tropa natin, si Jeff tsaka si Lian. Grabe last year. Halos araw-araw namin to ginagawa ng summer. Pa-summer na. Kailangan na natin to uling gawin. Wala. Nunod lang ako. Ano? I should have rode the Vespa just cause. Ayun nga sabi niya sa akin mag-ride din tayo soon. Kaya sineset ko na yung Friday nights. Maghahanap lang tayo ng mga iba-ibang pwedeng pagtambayan. Yeah, madami. Yeah. Yun lang yun, nakapanood lang tayo ng 2 games ni Jeff. Andun din si Lian. Tapos yung mga nakikita natin familiar faces na naglalaro tayo dyan last year, nandyan pa rin sila. Actually, parang hindi nga sila nag-stop kasi yung isang Pilipino dyan, lagi siya nagpo-post ng picture tsaka ng mga videos. Naging kaibigan natin sa Facebook. So, alam ko na laging nandyan naglalaro pa rin. Babalik ng mag-pickleball uli. May mga injury din ako nakuha dyan last year. Pero ganun talaga, tumatanda ka na. Kailangan lang be mindful of your moves. Pero kasi minsan pagka lumalalim na yung laban, talagang hindi mo rin makontrol yung kilos ng katawan mo kasi nagiging competitive. Pero as long as you're having fun and may exercise ka, yun na lang naman ang habol natin dyan Hindi naman tayo nangangarap na maging magaling or makipag-compete sa mga tao. Papawis lang, papawis. I think last year we started playing around August until mga siguro end of October. August, September, October. Pero halos sa araw-araw namin ginagawa yan. Na-addict kami dyan. And lumamig na, ang ginagawa namin, nagre-rent kami ng indoor pickleball. Nag-attempt kami nun parang mga late November, early December maglaro. Wala, hindi kaya hindi kaya dyan sa court na yan. Pagka ginanaw ka na, ang hirap ng kimilos. Babaksak uli yung weather namin this coming week. Actually, Tuesday ngayon, I believe late Thursday. Tapos may forecast pa na ulan ng Friday. Kaya kung hindi tayo makapaglaro bukas, malamang yan next week pagka kumalma na yung weather. Tapos talagang mainit na pagka nasa 80s, 90s na tayo. Yung original court na pinaglalaroan namin sa Police Academy, medyo mas malayo siya. Pero doon kami nasanay, doon kami natuto. Nagsara yun for winter kasi nagdagdag sila ng court. May 4 na courts na doon originally, nagdagdag sila ng 4. So ang expectations doon 8 courts for the grand opening or pagka nag-reopen sila, which is ang schedule daw nilang pag-open is supposedly next month sa May.
yung ride natin naging pickleball talk na. At short ride lang naman, nagpasama lang ako sa inyo. At least kahit pa paano nakapag-ride tayo sa ating day off. Alright, we're finally home. So that's it, maraming salamat. Thank you for hanging out with us today. And thank you for watching the last vlog, yung ating monster delivery vlog para kay Teo. Alright, nandito na tayo sa bahay. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat. God bless and be a blessing to one another. Peace.